mabiyayang umaga sa ating pong lahat. Maraming salamat po sa ating Diyos, ang ating dakilang Yahweh El Shaddai, na muli sa araw po nito ay nabigyan tayo ng pagkakataon na muli pong maibahagi ang mabuting balita sa pamamagitan po ng pagpapasahimpapawid ng tinig at video na ito. Mga kapatid, pasalamatan natin si Yahweh sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng paraang maihatid ang kanyang banal na kalooban upang ang kanya pong mga anak ay makapamuhay ayon sa katuwiran at kabanalan ng ating amang si Yahweh El Shaddai. Sa umaga pong ito, bago po tayo manalangin, ay atin pong ipaghanda ang ating mga sarili. At dalangin ko na dumating sa atin ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito. Pasimpulan po natin ang paninilay ng mabuting balita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinararangalan ka namin, at patuloy ka namin itinataas sa aming pong mga buhay. Panginoon, tunay nga pong napakabuti mo. Walang humpay ang patuloy mong pagkilos at paghahatid kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat sapagkat muli sa araw nito, muli mo po kaming ginising, binigyan ng lakas, kalusugan, at maging mga biyaya at pagpapalang aming kailangan sa araw po na ito. Maraming salamat po higit sa lahat sa iyong pagmamahal, sa iyong mabuting balita na nagiging presensya mo sa aming pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat po at hayaan niyo na sa araw po na ito ng aming pagdililay, muli po namin maramdaman ang iyong pong presensya at sa pamamagitan ng iyong mabuting balitang pinagpala ay maghatid sa amin ng kagalingang pisikal at espiritual. Pagpalain mo po ang ating mga kapatid, silang lahat na nanunood, nakikinig sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. Dalangin ko na patuloy kang kumilos sa kanyang buhay, pagpalain mo po siya, pagalingin sa kanyang mga sakit at karamdaman sa pamamagitan ng mabuting balita ngayon ay akin kong ibabahagi sa aking mga kapatid. Pagpalain mo kong lingkod mo ito, dalangin ko na samahan mo ng iyong kapangyarihan ang bawat salitang mamumutawi sa mga labi na ito. Panginoon, punuin mo po ng iyong presensya, maging ang dakong aking kinaroroonan ngayon. Pagpalain mo, doowing maging kasangkapan ito sa malayang pagbuhos ng karunungan ng gagaling sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Ang lahat ng ito'y aming dalangin, inaangking patuloy mo pong tutugunan sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Bago po ang pagbasa ng mabuting balita, tayo po muna ay umawit sa ating pong Panginoon at bilang paghahanda po ng ating mga puso sa pagtanggap sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ang mabuting balita ng ating dakilang El Shaddai
Sa araw na ito ng ating pong pagninilay ay ating basahin sa Ebanghelyong isinulat ni San Mateo, ang kabanata ay 4, ang talata ay 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ayan, magandang umaga po sa ating lahat, my dear brothers and sisters in Christ. At hayaan niyo po na ngayong umaga ay ibahagi ko po sa inyo ang isa sa mga aral na nais po ng Panginoong mapagtagumpayan po natin, sapagkat ang bagay po ito ay lagi-lagi na lamang po natin na nai-encounter sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Yan yung tinatawag na realidad ng tinatawag natin na temptation, no? So maliwanag din naman, mga brothers and sisters in Christ, na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi din naman po na-excuse or na-exclude pagdating po sa temptation o sa pagtukso ng dyablo sa Kanya. At kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas na tuksuhin ng dyablo, how much more po sa bawat isa sa atin po, mga kapatid. So ito ay nagpapakita sa atin ngayon na ang temptation ay hindi siya kasalanan in itself, no? At sabi nga po ng salita ng Panginoon, nagiging kasalanan lamang ang tukso o ang temptation kapag ikaw ay natangay nito. Okay? So yan po ang katotohanan patungkol po sa temptation nito, mga kapatid. Kapag ikaw ay tinutukso, hanggat hindi ka umaayon sa kagustuhan nito, hindi ka nagkakasala, no? So ito ay universal na human experience. Ibig sabihin po ay walang tao na hindi po dumadaan sa ganitong mga yugto ng kanyang buhay, lalong-lalo na mga brothers and sisters in Christ sa mga nagsusumikap at nagpapatuloy na gumanap sa kalooban ng ating Panginoon. Diba? So, yan talaga ang main target ng dyablo na tuksuhin. Yung mga anak ng Diyos na nagsusumikap na makasunod sa kanyang banal
na kalooban. So, ang temptation po mga kapatid ko ay pwedeng tumakbo sa tatlong kategory. Yung unang-una po dyan, paliwanag po natin mamaya, yung tinatawag po natin na hedonism. Pangalawa po ay egoism or egoism. At yung pangatlo po ay materialism. Yan. Diyan po umiikot, nakategorize po yan. Kapag sinabi po na hedonism, ito po yung pagkakasalin sa wikang Banyaga ay lust of the body, lust of body. Okay? Yung pong tinatawag po natin na egoism, ego, di ba? Ego or pride, mga kapatid. Okay, yun po yung pride of life. At yung materialism naman ay lust of eyes. Okay? So, bigyan po natin ito ng halimbawa para malinaw po sa bawat isa po sa atin itong ating pong mga binabanggit. Again po, yung tatlong kategory ng temptation, unang-una ay hedonism. Ang hedonism po ay yung tinatawag po natin na pag-strive po, mga brothers and sisters in Christ, to maximize their own pleasure, or yung tinatawag po natin na yung bang gumagalaw at kumikilos, nag-a-aspire ng mga bagay na lalo pa pong mag-aangat sa kanya pong sarili. Yan. Mag-aangat sa kanyang sarili. At alam nating lahat na kaya ginagawa ito ni Satanas, mga kapatid. Diba? Ang sabi nga dyan ay tinutukso ng Satanas, ng Diablo nito, ang ating pong Panginoon Kristo, para nang sa ganun, pag nagtagumpay ang Diablo, syempre aangat ang kanyang sarili, di po ba? Aangat ang kanyang sarili. May panlaban siya sa Diyos. Kapag si Jesus na kanyang anak ng ating Diyos ay tawag ito, mahulog sa mga bitag ni Satanas ito. Wala naman siyang ibang hinangad kundi yun eh. Mula sa pool naman po ay puro na lang para sa kanyang sarili ang hinangad ni Satanas, mga kapatid. So siya yung best example ng hedonism na talaga naman na wala siyang ibang sinikap kundi ang talunin. Okay? Tuksuhin ang mga anak ng Diyos para kung magkagayon at mapagtagumpayan niya, aangat siya. Yung mga kapatid, no? So, yan. Ang pangalawa po ay yung tinatawag po natin na egoism. Itong egoism naman, mga brothers and sisters in Christ, ang ibig sabihin po nito ay ang kinukonsider po niya yung self-interest as foundation of morality. Okay? So, anong ibig sabihin po nito? Ito yung nagsasuggest sa isang tao na kumilos at gumawa para sa kanyang sariling kapakanan. Okay? So, halimbawa, ito, example, sample, yan ang hinihingi natin, no? Halimbawa, sa larangan ng negosyo, no? Halimbawa na lang, nag-offer si Manong Juan, okay, sa isang kaibigan ng isang negosyo, at ang negosyo na ito ay sabihin na lang natin na patungkol ito sa ikagaganda ng environment, o di ba? So, si Manong Johnny sasali, hindi dahil sa nakita niya na maganda yung negosyong inaalok, kundi sasali siya dahil alam niya tatangkilikin ito ng mga tao, at dahil doon ay magkakaroon siya ng maraming profit. So, lumalabas na kaya lang siya sasali dahil sa profit, pagkakaroon siya ng interest. Yung materialism naman po, ang ibig sabihin po nito, mga brothers and sisters in Christ, ay yung bang mga tao na hinahanap yung kasiyahan at kakontentuhan sa mga material na bagay. Kung madali na lang po natin unawain yan, mga brothers and sisters in Christ, no? Maliban dun ay mga tao na kung saan ay nahihilig sa kung ano ang uso, lalo na sa mga gadget, di ba? Ganyan naman talaga ang sistema ng mundo. Kapag kami mga bago na mga gadget, pagisinin nyo po,
Kung may nakabili ng mas maganda sa gadget mo, ang tao maghahangad, bibili ng mas maganda doon sa nakita niyang hawak ng kanyang kakilala, di ba? So lagi yung yung parang gusto niya lagi nasa top. Gusto niya lagi umo-overtake, no, di ba? Kapatid. Okay, so nagde-depend siya sa mga possessions. Yan po. Kasi nga doon niya hinahanap yung kanyang kaligayahan, mga kapatid. Yung bang halimbawa pa ng materialism, yung bang pagpunta mo sa mga pamilihan, kahit ang dami-dami mo pang mga damit at mga bago pa, bibili ka na ulit, no, di ba? Hindi din naman doon sa pera ko naman ito, hindi yun kundi ang tao talagang materialistic, no? Alam mo yung imbes na itulong sa iba ay puro lang sarili ang kanyang iniintindi at kanyang iniisip. So yan po yung yan umiikot, yan ang iniikutan ng temptation ng bawat Kristiyano, brothers and sisters in Christ, ng bawat nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So inuulit ko, talagang ang tinatarget ng dyablo na ito para sa mga bagay na ito ay walang iba kundi ang mga anak ng Diyos na nagsusumikap makapamuhay sa kabanalan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Okay? So, yan ang temptasyon. So, ang tanong po ulit dito, no? May tanong tayo. Kung yan ay temptation, paano natin ito ma-overcome, no? Paano natin mapagtatagumpayan? At wala tayong best example na susundan ngayon, kundi kung paano hinarap ng ating Panginoong Kristo ang dyablo na ito, my dear brothers and sisters in Christ. Malinaw naman po doon na sa ating binasa na kahit isang puntos ay hindi nakapuntos si dyablo na noong tuksohin niya ang ating Panginoong Kristo. So what's the secret? Ano ang naging panlaban ng ating Panginoong Kristo, brothers and sisters in Christ, doon sa panunukso ng dyablo sa Kanya? Ang babalikan po natin, itong ebanghelyo ng ating Panginoon na binasa po natin ayon kay San Mateo, brothers and sisters in Christ, doon sa unang bahagi ng ating ebanghelyo. Okay? So, by the way po, no, nung tuksohin po ng dyablo ang ating Panginoon Kristo, ayon sa aking nabasa, 40 araw at 40 gabi, no? Hindi 4 na araw, hindi 4 na gabi, kundi 40 araw at 40 gabi. 40 days and 40 nights, mga kapatid, na noon na hindi pa po tumitikim ang Panginoong Yesus ng anumang pagkain, inumin, no? Di ba mga kapatid, imagine yun, brothers and sisters in Christ. Kaya siguro iniisip ng dyablo na may panalo siya kasi alam niya na gutom ang ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi, mga kapatid. Okay? So, again, paano na pagtagumpayan ng Panginoong Jesus, brothers and sisters, ang tukso ng dyablo sa Kanya? Ito po ang sinasabi sa atin ng verse 1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Okay? So, unang-una po sa lahat, mga kapatid, nasusulat na kaya pala nagtagumpay ang ating Panginoong Kristo, una sa lahat, hindi dahil siya po ay anak ng Diyos, okay? Kundi dahil siya ay, pinangunahan ng banal na Espiritu doon sa wilderness, brothers and sisters in Christ. Okay? So, anong ibig sabihin na ito sa ating pong buhay, mga kapatid, sa pananampalataya, ay mamuhay tayo ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Dahil yun po ang ating nabasa Diba? Ang malinaw naman ng sabi ng Ebanghelyo, ang Espiritu ng ating Diyos ang nagdala. Na kapatid, ibig sabihin, sinamahan siya ng Holy Spirit at nagtiwala ang Panginoon Yesus, mga kapatid, sa pangunguna ng Holy Spirit sa Kanya. Amen? So, mamuhay tayong puspos
ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kahit anong talino mo, kahit anong lakas mo, kahit marunong ka, kahit mayaman ka sa buhay, kapag wala ang Holy Spirit sa atin, pagdating ng tukso, matatalo tayo, brothers and sisters in Christ. Amen. So yun po yung unang-una na dapat po nating alalahanin, brothers and sisters in Christ, upang mapagtagumpayan po natin ang bawat hamon sa ating paglilingkod, lalo-lalo na sa tukso ng kaaway ng dyablo, mga kapatid. Pangalawa, anong sabi ng mabuting balita sa atin, mga brothers and sisters in Christ? Sinabi diyan, okay, ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyong ito na atin pong binasa sa verse 3, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay. So, salita ng Diyos, mga kapatid, ay dapat po nating higit na i-consider ito sa buhay po natin. Dahil ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay. Diba, mga kapatid? Yes, pabubusog tayo kapag tayo ay kumain ng tinapay galing sa mga store, diba? Hindi lang siya tinapay, kundi yung mga pagkain talaga, di ba mga kapatid? Kasi nga ang tao masyadong nabibisi ngayon eh. Ang tao halos wala ng panahon at oras para magsimba. Ang tao sa mga panahon nito, kulang na sila sa oras, paglalaan ng panahon para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Sa tagal ko po sa ministry, napansin ko talaga ito eh. Diba? Siyempre, natural na tayo po ay magyayaya sa mga kapitbahay, kaibigan natin na umaten, lalo-lalo na yung malapit sa venue. Okay, at siguro ay we have common tayo na karanasan, no? Ano yun? Pagka ini-invite mo sila ng umaten sa gawain, ang tamad-tamad nila na dumalo, di ba? Mga paaasahin ka lang eh. Oo, susunod kami. Diba? Tatawagin mo sila, susunod kami, nandyan na kami. Nandyan na kami, sasabihin nandyan na di pa sila tumatayo, di pa sila nakabihis, nandyan na raw sila. Okay, so ano ibig sabihin nun? Talagang ang tao, pagdating sa gawain ng Panginoon, ang tamad, halos walang panahon na umaten. Pero kapag kaniyaya mo sila sa isang handaan, Diyos ko po, diyan mo mapapatunayan, kahit hindi mo kakilala, kahit hindi mo relative, magpapakilalang magka-relative mo sila. Uy, insan, di ba? Magpinsan tayo, magkaibigan tayo, magkababata tayo. No? Hindi mo nga niyayaya yung tao, pero dahil nakita niya may handaan sa inyo, mapapadaan lang sana, biglang tumitigil makikikain, di ba? Ganyan ang tao, mga kapatid. Pagdating sa salita ng Diyos, ang tao, naku po, kulang na lang itulak mo talaga, isubo mo di ba mga kapatid? So ang sabi ng Panginoon, hindi lamang dyan nabubuhay ang tao, hindi magtatagumpay ang tao sa pamamagitan ng mga ganyang mga bagay ng maliban na ang tao ay mamuhay sa salita ng ating Panginoon. Amen, brothers and sisters in Christ. Hallelujah, glory to God. So, yan po ang pangalawa, brothers and sisters in Christ, no? At ang pangatlo po ay yung sa nasusulat, pagkatapos sa verse 8, ang sabi niya, pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na mundo. Mula ro'y pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos
At Panginoon, ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. So, paano po tayo magtatagumpay laban sa mga pagsubok, laban sa mga tukso, brothers and sisters in Christ? Maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Sa Diyos natin ialay ang ating mga buhay. Dahil kapag sinabing sambahin, ay, diba? Wala tayong pinakamaganda na pwedeng ialay sa ating Panginoon bilang ating pagsamba kundi ang ating sarili mismo. At paglilingkod yun, pagsamba, paglilingkod sa ating Diyos, mga brothers and sisters. Anong ibig sabihin mo? Lagi tayong sumangguhi sa Panginoon, mamuhay tayo ayon sa gabay at patnubay ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Nakita po natin ito sa buhay ng mga Israelita, mga brothers and sisters, bago po dumating ang Panginoon Jesus, talaga namang namuhay sa hirap ang mga ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel. Ba? Kasi nga bakit? Namuhay sila ayon sa kanilang kagustuhan, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya lalo pong naging worse yung kanila pong tinatawag na buhay. Hanggang sa dumating na nga ang ating pong Panginoon Jesus at doon ay unti-unti na inihayag ng Panginoon Jesus ang kalooban ng Diyos at doon nagkaroon ng tao ng pag-asa at kakayahang magtagumpay sa lahat ng bagay, mga brothers and sisters in Christ. Amen? So brothers and sisters, again, inuulit ko po, ang panunukso ng dyablo ay nandyan lagi yan. Okay? Nandyan lagi. Hanggat ang tao po ay nagsusumikap, makapamuhay sa kalooban ng ating pong Panginoon. Pakatandaan niyo po itong ating sasabihin. Brothers and sisters, hindi titigil ang dyablo. Halimbawa po, ngayon, nandiyan ang tukso ng dyablo. Sabihin natin, nanalo ka ng tagumpay, lumayas ang dyablo. Alam mo, babalik yan sa pangalawang pagkakataon. Babalik yan sa pangatlong pagkakataon. Babalikan ka niya until 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Hanggang ikaw ay nakikita niya na sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, hindi ka niya titigilan. Mga kapatid, magkaganon pa man, ito lang din naman ang sasabihin natin, ay paulit-ulit ang tukso ng dyablo sa atin, kung ano yung narinig natin na pagtuturo ng Panginoon, paano natin mapagtagumpayan, yun lang din at yun ang ating gagawin. Okay? So, ibig sabihin nun, when you start right, you end up right. Kapag sa una pa lang ay tama, okay, nasa right path ka, nasa right weapon ka, diba? Ay nasa winning race ka, mga kapatid, yun lang din ang gagawin mo paulit-ulit hanggang sa tayo maging ganap sa kalooban ng ating Panginoon. So, brothers and sisters, maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ito at alam natin lahat na ang pamumuhay sa kabanalan ay hindi po madali. Ito po ay proseso at kailangan po natin ang gabay at patnubay ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Way dumating ang pagpapala ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mabuting balitang atin pong tinunghayan sa araw po na ito. At hindi na po ako magtataka kung kayo po ay magtatagumpay sa lahat ng mga tukso ng dyablo sapagkat iyong isinabuhay ang bawal salitang na ibahagi sa atin sa araw na ito. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa araw na ito ng iyong pagtuturo sa amin kung papaano po namin mapagtagumpayan ng mga tukso ng dyablo upang kami po, Panginoon, ay hadlangan sa aming paglilingkod. Lord, maraming salamat po sa karunungan at kaalamang ipinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Salamat sa iyong mabuting balita, Yahweh El Shaddai, na nagiging lakas namin, naghahatid sa amin ng karunungan at kaalamang mapagtagumpayan ang anumang mga tukso
na amin pong nai-encounter sa paglilingkod po namin sa inyo. Salamat po, Ama, sapagkat hindi mo po kami pinababayaan. Sa araw po ni ito muli ay binubuksan namin ang aming mga puso, hindi amin pong buong pagpapakumbabang iniaalay ngayon sa inyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, kung kami po ay magmamatigas, kung kami po ay malayo sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya, Panginoon, we keep on stay connected sa inyo, sapagkat alam po namin na kayo ang maghahatid sa amin ng lakas at karunungang mapagtagumpayan ang anumang mga hamon sa aming paglilingkod. Lord, muli maraming salamat po at dalangin ko na rin po, Panginoon, mapagpala mo po ang aking mga kapatid. Sila po na nagpakilala sa amin sa pagpapahayag na ito ng iyong mabuting balita sa pamamagitan po ng recording na ito, ang Garces at ang Aviva Family, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na mapagpala mo po silang lahat, magmula po kay nilang Stella, Sister Stella Garces, hanggang sa kanyang mga anak, apo, pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon, at bigyan ng karunungan ng bawat apo na nag-aaral, wisdom na gagaling sa inyo. Ganon din po ang aming kapatid Sister Mary Ann, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan, kalusugan, kaalaman sa kanya pong trabaho. Maraming salamat po, pagpalain mong tahanan ito, Panginoon, pagpalain mo po ang studio na ito, Yahweh El Shaddai. Yes, Lord, maliit na building, subalit napakalaki po ang naidudulot nito sa buhay ng bawat nakakapakinig ng iyong mabuting balita. Salamat po, Ama, at patuloy po namin ihahayag ang iyong kadakilaan at karangalan sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat at lagi natin pakatatandaan, mahal na mahal po tayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Peace be with you all, brothers and sisters. Bye-bye po.